This program is brought to you in part by Breeze Power. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tito Soto at ito ang Brigada 7. Siguro naman ay alam ng lahat na ngayon ang tinatawag na Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Halos may 2,000 taon na nakakalipas. Isang araw katulad ng araw na ito, dumating si Jesus sa Jerusalem sa isang malaking pagdiriwang. Ito ang nagsisilbing simbolo na puno ng pait, galit, buhay at kamatayan. Kamustahin natin muli ang mga bayani ng Ozone, yung mga biktimang ayaw sumuko. Nagpapakita ng katapangang sana'y taglay nating lahat. Habang tahimik kaming tumatangis, ang pag-uusig na nasa dibdib ay bibigyan pa rin ng karapat-dapat na pansin. To pray for someone who is not with us today. Florence Mary Rose M. O 29 ng Marso, araw sana ng high school graduation ni Mary Rose Flores. Sa halip na si Mary Rose ang tumanggap ng diploma, ang nakababatang kapatid na si Rose Lee ang siyang umakyat sa entablado. Si Mary Rose ay biktima ng trahedya sa Ozone. Talaga napakasakit. Sa ibang parents, mas yaturado nito. Pero sa akin, ito na siguro ang pinakamalungkot na pahit sa buhay na dumating sa buhay ko. Napakasakit talaga. Sana makatapos siya ng pag-aaral ng tuloy-tuloy at makatulong sa mga magulang niya at sa kapatid niya. Yun lang magiging wish ko sana. Itong may ang buhay niya. Pero ngayon, wala na siya. Lunes, Marso 25. Isang linggo matapos ang trahedya, isang prayer vigil ang ginanap para sa mga biktima na Ozone. Mula sa Ozone Disco, naglakad ang mga tao patungong Sacred Heart Church sa Kumuning para sa isang misa. Nang sumunod na gabi, isang misa rin ang idinaos ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sa Sacred Heart Church para sa mga Ozone victims. Tinuligsa ni Cardinal Sin ang mga katiwalian at kapabayang nagbunsod sa naturang trahedya. Ozone proved anew that in a contest between humanity and quick profit wins. In a contest between safety and business savings win. In a contest between duty and expedient bribery wins. In a context between the lives of people we love and unwanted death wins. Maging ang Santo Papa ay nakiramay sa mga nasawi. The Holy Father has conveyed his condolence to the families of our victims. Umaabot na sa 106 na po ang mga nasawi sa Ozone at maaari pang tumaas ang bilang. Sa mga ito, may 19 pa ang hanggang ngayon hindi pa nakikilala dahil na rin sa lubhang pagkasunog nila. May nagsulputang mga sindikatong nagpapanggap na kamag-anak mabangkay upang makuha lang ang 15,000 pisong pabuya. Isang bagay na ikinasasama ng loob ng mga biktima. Ang sabi nila, may syndicate na pumasok na maski walang patay, kumuha. Eh paano kung yung cativer namin na supposed to be sa amin talaga, kung kani-kanino na lang napunta? I mean, syempre, hindi nila maintindihan eh. We are so worried na, I mean, puro corruption na nga yung nangyari dun sa yung walang fire exit na kung bakit nag-open yan. Tapos, pati yung pagre-release ng bangkay, pera-pera pa rin ang nangyari. Dahil rito, mga medical at dental records ng mga biktima ang ginamit ng mga forensic experts upang makilala ang mga bangkay. Ang mga bangkay na hindi na makikilala pa ay nakatakdang ilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina sa Martes ng hapon, Abril 2,
matapos ang ilang ulit na pagkabinbin nito. Yung request na naman ng mga family to delay the burial, no? In the hope na baka nga naman yung time na yun ay mayroon pa rin silang ma-identify. Samantala, sinampahan na ng Metropolitan Trial Court ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries ang mga may-ari ng Westwood Entertainment na may-ari rin ng Ozone. Ito'y nakasaad sa Article 365 ng Revised Penal Code. Ang piyansa ay 4,200 piso bawat isa. At hanggang 6 na taon lang ang pinakamahabang sintensya. Maaari ring kasuhan si Quezon City Mayor Mel Mathay at mga opisyal ng lungsod oras na mapatunayang may pananagutan din sila sa trahedya. Maging ang NBI ay magsasampa rin ng kasong falsification of public documents laban sa mga may-ari ng disco at violation ng anti-graft law naman sa mga building officials ng lungsod Quezon. Because of the renovation wherein the adjacent barber shop was acquired, it has acquired a bigger area. And then for several years they maintained the original total area of the place, which is not true. And that will, I think, justify the filing of the appropriate falsification charges against the owners. May mga hindi sumang-ayon sa kasong isinampa. 6 na taon lang? Siguro hindi naman siguro sapat yun. I mean, sa akin kasi, napakasakit noon. Ako, ang sakit sa akin talagang siguro habang buhay. Hanggang mamatay ako, hindi ko makalimutan yun. Ngunit ayon sa paliwanag ni Judge Max Asuncion, ito ang sinasaad ng batas. Hindi katulad ng mga homicide, murder, abay meron intent to kill. Ito naman, hindi naman, wala namang intensyong patayin. Talagang in purely legitimate business. Eh nagkaroon ng ganyang aksidente. At nandang sa aksidente yan, ay maraming nasawi. Ito'y ayon na rin sa definition ng reckless imprudence sa Revised Penal Code. Ayon pa kay Asuncion, isang kasong kriminal lang ang maaaring isampa laban sa mga akusado. Isang insidente lang yan eh. Di single bombing eh. At ang dahil doon, maraming mga nasawi. Kaya isang case lang yan eh. Ngayon, kung halimbawa yun eh, maraming kaso na pangyayari, halimbawa eh, maraming beses na nasunog, ay separate counts yan. At kung mapatunayang walang naunang kaso ang mga akusado, maaari silang mag-apply ng probation. Wala nga pagsisilbihang kulong yan eh. Labas sa kulungan nga yan eh. Yung suspended eh. Yan ang probation law. Ganon. Pero kung halimbawa napatunayan ng mga probation official na marami silang nilalabang na mga alituntunin, eh pwede i-deny ang kanilang petition for probation at sila ikulong. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy pa rin nilalabanan ng mga natitira pang survivors ang impeksyon at komplikasyon. Bali ang buong katawan ng tao, sasabihin mo 100% yan. Meron kami tinatawag na rule of 9, kung saan yung ulo, yung kamay, yung paa, yung chest, yung sa likod, have corresponding numbers in numbers of 9. Malaking bagay din ang inhalation injury o mga nalanghap na usok ng mga pasyente. Napakalaking factor kasi yung tinatawag na inhalation injury because it multiplies or it adds up to the mortality rate, yung possibility na mamatay yung pasyente by 30 to 40%. Pag injured ang lungs natin, hindi maganda ang exchange ng gases. It's either na mag-accumulate ang carbon dioxide sa katawan natin, hindi makapasok ang oxygen, hindi makalabas ang carbon dioxide. Doon kaagad namamatay ang pasyente. Ayon kay Dr. Abogado, 3 ang sinusundang mga hakbang sa pagpapagaling ng mga burn victims. Una rito ay ang resuscitation period, kung saan binibigyan ng fluids ang mga biktima upang hindi mamatay sa shock. Pangalawang paggamot ng mismo sa sugat, na umaabot ng hanggang 6 na buwan. Nililinis ang mga ito at nilalagyan ng gamot. Dito na rin pumapasok ang prosesong tinatawag na skin grafting. Noong Miyerkules ay saksi kami sa isang skin grafting operation sa PGH ng isa sa mga biktima ng ozone. Una rito ay kinuna ng balat ang hindi sunog na parte ng katawan sa pamamagitan ng instrumentong dermatobe. Ang balat ay binabad sa gamot samantalang ang parteng kinuna ng balat ay tinakpan upang hindi mabulabog ang pagtubo ng bagong balat sa loob ng 1 linggo.
Kasabay nito ay nilinis naman ang sugat at tinanggal ang mga nasunog na balat. Kapag malinis ng sugat ay saka itatapal ang kinuhang balat at ididikit sa pamamagitan ng kakaibang klaseng stapler. Pangatlo naman ang rehabilitation phase.